Enero 1921, ang Paris ay nalulunod, hindi dahil sa ulan lang kundi dahil ang Seine River mismo ay nagalit, tumaas ng 8 metro at ginawang dagat ang buong syudad. 200,000 tao ang naging refugee sa sariling lungsod. Mga kalye naging mga kanal. Ang mga gusali ay tila mga isla na nakalutang sa tubig, pero habang ang buong mundo ay nakatuon sa trahedyang ito sa ibabaw, may nangyayari sa ilalim na walang nakakaalam. Isang operasyon na tila simpleng drainage lang. Mga inhinyero na pinapasok sa mga tunelo ng metro para ilabas ang tubig, tingnan ang mga pundasyon at tiyakin na kaya pang buhatin ng lupa ang bigat ng modernong Paris. Rutina lang dapat. Pero ang natuklasan nila ay hindi rutina. Hindi ito medieval, hindi ito Roman, hindi ito kahit anong kilala natin sa kasaysayan. At sa loob lang ng ilang linggo, lahat ng ebidensya ay muling binakbakan, sinilyo at kinalimutan. Bago tayo magpatuloy, pakitap lang ng like para sa istoryang ito. Mga kwento tulad nito ay bihira at ang iyong support ay nakakatulong sa akin na magpatuloy sa paghahanap ng mga katotohanang ito para sa inyo. Nagsimula ang lahat sa isang trabaho na walang nakakapansin. Mga tao ay busy sa evacuation, sa pagligtas ng kanilang mga gamit, sa paghihintay na bumaba ang tubig. Pero sa ilalim, ang mga construction team ay pinapasok na sa mga baha na tunelo. Ang plano ay simple. Ilabas ang tubig, suriin ang pinsala, at siguraduhin na ligtas na ang underground infrastructure. Walang komplikado, walang kahina-hinala. Pero nang simulan nilang alisin ang putik at sediment na iniwan ng baha, may nangyari na hindi nila inasahan. Bumasag sila sa mga layer na hindi nakalantad sa mahigit 1,000 taon. Mas malalim pa kaysa sa anumang metro tunnel na ginawa ng Paris. Mas malalim pa kaysa sa anumang sewer system na alam nila. At ang nakita nila doon ay walang kahit anong kahawig sa mga records ng lungsod. Mga pader na gawa sa bato, perfectly aligned. Mga silid na napakalalim na imposibleng medieval construction yan. Ang stonework ay kakaiba, hindi tulad ng kahit anong Parisian building sa buong history, hindi man lang tulad ng Roman Lutetia na sinasabi ng official history. Ito ay iba, mas matanda, mas precise, mas malaki. Sa mga internal report ng taong iyon, paulit-ulit na lumalabas ang mga salitang ito. Unforeseen structures, unexpected depth, older than anticipated. Pero sa mga pahayagan, walang binanggit, walang nagulat. Ang Paris ay nag-celebrate ng resilience, ng recovery, ng pagbabalik ng normal na buhay. Pero sa mga opisina ng gobyerno, may mga litrato na dinidevelop sa madilim na silid. Mga litratong nagpapakita ng katotohanan na ayaw nilang ipakita sa publiko. Tignan mo ang mga larawan mula noon, kung meron ka pang makikita. Mga manggagawa na nakatayo sa tabi ng mga bloking bato na sobrang laki, parang mga dwarf sila sa tabi ng mga giant. Ang mga batong ito ay putol na sobrang tuwid, parang ginamitan ng laser. Walang argamasa sa pagitan, walang puwang, kahit kutsilyo, hindi mo maipapasok sa pagitan ng mga bato. Ganoon ka-perfect ang pagkakadikit. At ang mga pattern sa sahig, geometric designs na hindi mo makikita sa kahit anong French civilization. Hindi Art Deco, hindi Baroque, hindi kahit anong architectural style na natutuhan tayo sa school. Ang mga linya ay mathematically perfect, parang ginawa ng makina. Pero ito ay ilang libong taon na. Mas lumalalim sila, mas nagiging kakaiba ang mga layer. Hindi na mukhang kasaysayan na alam natin. Mukhang kasaysayan na sinadya ng itago, tabunan at kalimutan. Sa una, sinubukan ng mga drainage team na i-categorize ang lahat sa simpleng termino. Ancient quarries, siguro. Old cellars mula medieval times. Natural caverns na na-shape ng underground rivers. Pero habang tumatagal ang excavation, lumalaki ang inconsistencies. Ang mga katanungan ay dumadami, hindi bumababa. Bakit ang ilang substructures ay ginawa para sa bigat na mas mabigat pa kaysa kahit anong structure sa ibabaw? Bakit ang ilang bato ay modular ang shape, parang manufactured, hindi na kailangan pang i-carve on-site? Bakit ang mga koridor ay umaabot pa sa kadiliman, lampas sa footprint ng kahit anong documented building sa Paris? At ang tanong na pinakanakakabahala sa mga engineer, bakit ang mga foundational stonework ay ganun kalaki? Isipin mo, ang Paris noong 1910 ay malaking syudad na. May mga boulevards, monuments, opera houses, cathedrals, pero ang stonework sa ilalim ng 1st, 4th at 7th arrondissements ay parang ginawa para sa mas malaking bagay. Hindi lang mga boulevard,
Hindi lang mga gusali, parang may buong syudad sa ilalim. Ang mga drainage worker ay may mga usapan na hindi opisyal, mga kwentuhan sa pagitan nila habang nagtatrabaho. At sa mga kwentuhan na yan, umaamin sila na ang depth at scale ay hindi tumutugma sa kahit anong historical record. Hindi nila ginagamit ang term na lost civilization, pero sinasabi nila ang mas nakakabahala, someone built here before. Not villages, not settlements, a city, a lower city. Habang dumarami ang documentation, dumadami rin ang katahimikan. Ang mga report ay naging mas maikli. Ang mga description ay naging mas vague. Ang mga litrato ay hindi na nagpapakita ng wide-angle shots ng mga chamber. At pagkatapos, sa late 1910, ang excavation zones ay partially sealed na ulit. Pinunan kung saan kailangan para sa stability, at karamihan sa nakalantad na structures ay binalikan sa kadiliman. Ang natitirang fragments lang ang nakaligtas, ilang notes, konting litrato, at ang tahimik na testimony ng mga archivist na nakakita ng files bago ito nawala. Pero kahit sa fragments na yan makikita mo ang pattern, structures na masyadong malaki para sa kahit anong Parisian settlement, stonework na masyadong precise para sa accepted timeline, architectural methods na parang inherited, hindi invented, foundations na parang galing sa ibang era ng construction. Gusto kong malaman ang inyong opinyon. Palagay ninyo, bakit hindi ito naging headline news noong 1910? Magsulat ng inyong sagot sa comment section. Baka may nakakaalam dito ng deeper context. Nang lampasan ng mga drainage team ang first recognizable layers sa ilalim ng Paris, ang expectation nila ay simple. Metro construction debris, medieval foundations, scattered remnants ng Roman Lutetia. Walang special, walang extraordinary, pero sa loob ng ilang linggo, ang assumption na yan ay bumagsak dahil sa halip na neat sequence ng historical phases, ang natuklasan nila ay stack ng architectural layers na hindi umaakto kung paano dapat umaakto ang layers ng normal na city. Ang first anomaly, alignment. Bawat layer, metro construction, medieval sewers, Roman remains, at kung anuman ang nasa ilalim, lahat ay sumusunod sa parehong orientation, parehong angles, parehong geometric grid. Different eras ay hindi dapat gumagawa niyan. Different builders, different cultures, different millennia. Hindi sila dapat nag-build in perfect alignment sa mga taong nabuhay thousands of years apart. Pero sa ilalim ng Paris, ginawa nila. Mga vault mula sa isang era ay direktang nakapatong sa vault mula sa ibang era. Mga corridor ay aligned sa mga corridor na nakabury na meters below. Mga load-bearing wall ay may parehong trajectory, kahit separated sila ng unknown centuries. Parang bawat grupo na nag-build dito ay nag-copy ng original blueprint, isang blueprint na wala na sa kahit anong historical record. Habang nagdi-drain sila ng deeper chambers, mas nagiging kakaiba ang layers. Sa ilalim ng expected limestone at clay, nagsimula silang makatagpo ng stonework na walang kamukha sa natural formation, mas malalaking blocks, mas tight na joints, patterns na sobrang mathematically precise para sa documented timeline ng Paris. Ilang vaults ay parang overbuilt, arched chambers na may flawless curvature, crafted na may presisyon na hindi tumutugma sa crude tools ng medieval France o kahit Roman engineering. Mga space na carved with geometric perfection, parang ang mga builder ay nakaintindi na ng principles of load distribution na dapat hindi pa na-formalize for centuries. At dumating ang discovery na nagpuzzle kahit sa mga conservative members ng engineering team. Water-worn foundations sa impossible depths. Mga stone surface na smooth, parang shape ng centuries ng running water. Lower corridors na may erosion marks. Mga sahig na may sheen na nabubuo lang after prolonged saturation. Pero ito ang walang sense. Ang water-worn layers na ito ay nakita sa ilalim ng known flood levels ng Seine, below the water table. Sa mga chamber na according sa lahat ng geological records, ay hindi dapat nakalantad sa flowing water, ever. Pero ang evidence ay hindi mapagkakaila. Massive stone blocks na polished smooth ng hydraulic action, nakaupo sa mga layer na supposedly carved bago pa dumaan ang Seine sa current course nito. Ang mga recovery photograph mula 1910 ay clearly nagpapakita nito. Manggagawa na nakatayo sa tabi ng blocks na sobrang laki na parang mga dwarf lang sila. Bato na putol na sobrang precise na kahit ngayon, ang mga stonemason ay nag-study pa rin ng archival images na yan in disbelief.
Angles at joints na kahawig ng megalithic sites na mas matanda at mas advanced kaysa kahit ano sa medieval Paris. Pero ang pinaka-unsettling detail ay hindi yung nakapaloob sa photographs, yung wala sa archives. Ang official reports na sinulat sa months pagkatapos ng flood ay halos walang mention sa features na ito. Ilang drawings ay completely omit ang deepest chambers. Certain layers ng stonework ay summarized lang ng vague terms tulad ng geological anomalies or earlier foundations, kahit na ang photographs ay nagpapakita na mas complex pa sa ganon. Ang silence ay mahirap hindi mapansin dahil kung ang deeper layers na ito ay tunay na galing sa known historical periods, bakit hindi sila detalyado ang description? Bakit hindi thoroughly documented ang unusual construction techniques? Bakit scattered sa municipal archives ang photographs imbes na gathered into one single federal report? Kahit ang mga stone block ay nag-raise ng red flag, edges na sobrang sharp, surfaces na sobrang smooth, grooves na sobrang uniform, marks na mukhang precision cutting, hindi natural erosion. Cutting na according sa conventional timeline ay hindi umiiral when those stones were supposedly formed. Ang natuklasan ng drainage teams ay structures na hindi tumutugma sa Roman engineering, hindi tumutugma sa medieval craftsmanship, hindi tumutugma kahit sa isa't isa. Imbes nag-form sila ng kakaibang architectural language, isang language na parang galing sa multiple eras pero somehow unified, aligned at impossibly precise. Ang first shock ay dumating sa chambers mismo. Hindi ito crude cellars o narrow catacombs. Ito ay geometrically perfect spaces. Mga silid na shaped with exact ratios, arches na nag-hold ng curve nila flawlessly across centuries, stone vaults na laid out na may coherence, almost like remnants ng master blueprint na wala na sa kahit anong archive. Ilang chambers ay completely sealed, packed ng waterlogged sediment na sobrang dense na, akala ng workers ay natural bedrock na. Pero nang maklear, nag-reveal ng interiors na untouched since the day na sinarhan, smooth walls, fitted stone, construction patterns na nag-raise ng mas maraming tanong kaysa sagot. At dumating ang feature na hanggang ngayon ay nag-puzzle sa researchers, ang grand circular platforms. Officially, later on, nilabel sila as ancient wells o medieval gathering systems. Pero walang bagay sa kanila na fit sa typical water collection design. Masyadong symmetrical, masyadong massive, masyadong perfectly level. Parang foundation sila para sa structures ng enormous weight at importance. Ilang platforms ay sapat ang laki para tumayo ang dozens ng tao. Iba ay may radial patterns na carved sa surface nila, parang base para sa rotating architecture o astronomical observation. Ang workers mula 1910 ay nag-describe sa kanila sa private correspondence as ceremonial foundations, hindi utility structures, platforms na may monumental purpose. Pero walang makapagsabi kung ano ang purpose na yon. Isa pang anomaly ay lumitaw sa placement ng certain support columns. Hindi lang ito basta nakatayo sa floor sa ilalim. Marami sa kanila ay positioned ng may load calculations na walang architectural sense para sa building sa itaas. Over-engineered. Ginawa para sa weights na mas mabigat pa kaysa kahit anong structure na officially possessed ng Paris. Nag-create ito ng uncomfortable possibility. Ang modern city ay baka hindi lang basta nakarest sa natural limestone. Baka nakaupo ito sa isang bagay na mas malaki. Isang subterranean complex na ang proportions ay hindi kailanman na-record, na-teach o na-explain sa official history ng France. Habang mas lumalalim ang drainage, mas nagiging kakaiba ang findings. Lumitaw ang stone blocks na may perfectly straight edges. Ilang surfaces ay polished, smooth, halos reflective. Iba ay may precision cut lines na sobrang clean na hanggang ngayon ay nag-argue pa rin ang modern stonemasons kung anong tools ang gumawa nito. Pero ang discovery na nag-cause ng pinaka-confusion ay ang metal na naka-embed inside ancient stone. Ilang pieces ay mukhang fused, melted o crystallized into the limestone mismo. Pero nakita sila sa layers na supposedly mas matanda pa kaysa kahit anong metallurgy na advanced enough na gumawa ng ganyang effects. Ang official explanation na ibinigay later on, natural mineral deposits, iron oxide staining, pero hindi yan nag-explain kung bakit ang metal ay appears in patterns, hindi randomly distributed, placed, shaped, arranged, parang ang bato ay formed around it, o after it.
Ang ganong effect ay nangangailangan ng temperatures na lampas pa sa natural cave formation, lampas sa medieval forging, lampas sa kahit ano na recorded sa Parisian history. Hindi nagtagal, may nangyari na kakaiba. Ang mga chamber ay sealed ulit. Mga corridor ay pinunan ng concrete. Deep sections ng sites ay cut off from further inspection, officially labeled bilang structural safety concerns. Kailangan daw para pigilan ang further flooding at cave-ins. Pero ang decisions kung aling chambers ang isisil first at aling areas ang permanently babakunan ay nag-raise ng tahimik na mga tanong sa observers. Dahil ang rooms na immediately closed ay lagi yung mga humihingi sa official timeline. Ang perfectly level platforms, ang over-engineered columns, ang strange metal inclusions, ang engineered corridors na parang umabot pa beyond the drainage zone. Ang corridors na ito ay perhaps ang most mysterious find of all. Hindi sila random tunnels, bahagi sila ng organized pattern, isang grid ng passages na mukhang infrastructure, hindi caves, aligned, measured, planned, parang connected sila dati sa much larger underground network. Network na umabot beneath the city bago pa man dumating ang kahit anong civilization na acknowledged natin, at mabilis lang silang naseal ulit. Ang entrances ay blocked, ang purpose ay unexplored, ang existence ay quietly removed from subsequent maps. Kung naiintriga kayo sa ganitong hidden history, mag-subscribe sa channel. May mas maraming kwentong ganito na dapat nating marinig, mga istoryang hindi itinuturo sa school. Kung pag-aaralan mo ang final weeks ng 1910 flood recovery, may isang bagay na imposibleng hindi mapansin. Ang projects ay hindi nag-end, sila ay na-stop, hindi completed, hindi concluded, stopped. Habang mas lumalalim ang drainage teams, mas nagbabago ang tone ng notes nila. Early entries ay confident, halos routine, pero sa ending, ang language ay naging cautious, vague, strangely incomplete. Parang may iba na biglang nag-control kung ano ang pwedeng isulat. At dito nagsisimula ang final mystery, dahil ang last chambers na na-drain beneath Paris ay hindi ordinary, hindi geological, hindi Roman remnants, hindi man lang identifiable. Something else entirely. Multiple reports, yung kakaunting nakaligtas, ay nag-describe ng stonework na biglang nag-shift from familiar to unexplainable. Mga pader na may joints na sobrang tight na hindi mo maipapasok kahit razor blade. Curved ceilings na shape na may precision na medieval France ay supposedly hindi possessed. Platforms na built para sa loads na mas mabigat pa kaysa kahit ano na documented sa itaas. Corridors na umabot beyond the drainage zone, nawawala sa kadiliman beneath modern Paris. Pero ito ang bahagi na laging buried. Ang most advanced chambers ay yung unang na-rebury. Ang workers ay nag-describe ng pagpuno ng entire rooms ng concrete, sealing ng entrances permanently, packing ng modern materials sa spaces na kakabukas lang, hindi gradual, immediate. Ang official explanation, geological instability, flood prevention, public safety. Pero kung safety lang, bakit ang oldest, cleanest, most structurally perfect chambers ang unang sealed? At bakit ang most unstable medieval foundations ay naiwan exposed para sa documentation? Hindi mag-sense unless yung deeper layers ay posed ng different kind of threat, hindi physical, historical. Dahil kung ang foundations beneath Paris ay tunay na nagpapakita ng construction techniques beyond Roman capability, at kung ang ilang chambers ay hindi tumutugma sa kahit anong known civilization, ang entire accepted story ng French at European history ay nagsisimulang bumagsak. Isipin kung ano ang ibig sabihin kung ang Paris ay built on top ng something far older, something massive, something engineered, something na hindi tayo gumawa. Isipin kung ano ang ibig sabihin kung ang foundations ay hindi natural formations, but deliberate attempts ng later peoples na itago o i-repurpose kung ano ang nandoon before. At baka iyan ang dahilan kung bakit ang 1910 discoveries ay quietly reburied. Hindi para protektahan ang sites, kundi para protektahan ang narrative. Ang surviving photographs ay nagsasalita ng sarili nilang kwento. Manggagawa na nakatayo sa tabi ng blocks na parang machined. Arches na resemble structural ribs. Floor systems na sobrang uniform para sa supposed age nila. Platform foundations na ginawa para sa scale ng architecture na Paris ay hindi kailanman officially possessed. Hindi ito yung uri ng discoveries na gusto ng historians na i-explain. Ito yung uri na prefer nilang hindi pag-usapan. At iyan ang dahilan ng final question.
Bakit ang deepest evidence, ang earliest architecture, ang most advanced layers ay sealed away again? Dahil pag nag-step back ka, ang pattern ay naging clear. Ang perfect stonework ay binakbakan. Ang grand circular platforms ay binakbakan. Ang unexplained corridors ay binakbakan. Ang oversized foundations ay binakbakan. Ang melted metal inclusions ay binakbakan. Kahit ang parts ng photographic record ay nawala. Almost parang ang flood recovery ay accidentally revealed ng chapter ng history na hindi dapat lumabas. Chapter na mas matanda pa sa Roman Lutetia, mas matanda pa sa Gauls, mas matanda pa sa narrative na ibinigay sa atin. At para sa isang maikling sandali noong 1910, ang tubig ay nag-open lang ng sapat para ipakita ito. Pero imbes na pag-aralan, sinara nila ulit. Sealed, filled, forgotten, or pretend to. Dahil kung ang Grand Boulevards ng Paris ay nakatayo on top ng structures na ginawa ng civilization na hindi na natin kinikilala, ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang na-discover noong 1910. Ang tanong ay kung ano pa ang nakahiga beneath the cities ng mundo. Anong iba pang floods, anong iba pang disasters, anong iba pang convenient catastrophes ang nag-expose ng depth na sapat lang para may chance na matabunan kung ano ang below. Ang 1910 flood ay hindi lang natural disaster. Ito ay glimpse, brief, accidental glimpse into a version ng history na hindi tayo dapat makakita. At ngayon, ang glimpse na yan ay inyong clue, inyong map, inyong invitation na tanungin ang lahat ng iniisip nating alam tungkol sa City of Light. Dahil kung ito ang nakaligtas under one city, isipin kung ano pa ang naghihintay sa kadiliman beneath the rest. Something out of place, something out of time. Kung nag-enjoy kayo sa istoryang ito, i-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan ninyong mahilig din sa mysteries tulad nito. At kung gusto ninyong marinig ang mas maraming kwentong nakatago sa kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa mga natagong tala. May mas maraming revelations pa na darating. At dahil nandito na tayo, gusto kong marinig ang final thought ninyo. Kung kayo ay isa sa mga engineer na yon noong 1910 at nakita ninyo ang mga chambers na yan sa pinakalalim, gagawin ninyo ba ang utos na isyal ulit ito? O sisigawan ninyo ang mundo na may mas malalim pang history? Magsulat sa comment section, interesado akong malaman ang perspective ninyo. At bago tayo mag-end, may isa pang kwento na nakahanda sa screen ngayon. Another discovery, another cover-up, another glimpse into what they don't want us to know. I-click lang para ipagpatuloy ang journey na ito sa hidden truths ng ating mundo.